Ayun, no? Another day, another tea with Tea of Nipuri. Kamusta po kayo lahat? Sa mga nagpapa-shoutout, mamaya na po siguro, no? Kung may oras pa tayo. Kasi kailangan natin itong i-vlog. Kasi alam nyo ba, na kumilos na si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno hinggil sa tinalakay natin dito kamakailan, kaugnay sa ginawang pangungotong ng mga ilang tiwaling customs police na naka-assign sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang latest update, pinatawan na ng preventive suspension ang ilang taong sangkot dito at nagsasagawa na rin ng masinsinang investigasyon ang BOC upang malaman ang bigat ng kasong kinakaharap ng ilang tiwaling customs police. Dahil dito, binabati natin si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, gayon din si Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Batan. Mabilis na umaksyon ng dalawa nang makarating sa kanya yung ganitong klaseng sumbong at anomalya. Ngayon pa lang nararamdaman na natin kung yung pagkakaiba ng liderato ni Commissioner Nepomuceno kumpara sa pinalitan niyang si dating BOC Chief Buenvenido Rubio. Sana hindi ito ningas-kugon at sana hindi magkaroon ng whitewash hinggil sa isinasagawa namang investigasyon patungkol doon sa Rolex Kotong scam. So, actually, isang kaibigan natin na veteran reporter na ka-assign sa airport ang nag-message sa atin nung makalawa. Siya yung nagsabi sa atin na may preventive suspension na at kinounter check ko. So, true enough, meron talagang preventive suspension at tinanong din tayo ng kaibigan nating veteran newsman na kung magsasampa ba raw ng reklamo yung complainant. Ang pagkakaalam ko, kuya, dediretso na sa ombudsman si complainant at doon na siya magsasampa ng formal na reklamo. So, antayin natin yung nararapat na asunto na kaharapin ng ilang tiwaling tauhan ng customs police. So, para sa kaalaman ng lahat, ang biktima rito ay isang babaeng pasahero ng Cathay Pacific CX903 mula bansang Hong Kong papasok sa Pilipinas. May dala siyang 4 na mamahaling Rolex kung saan ay hiningan siya para sa duties and taxes ng halagang 3.8 million pesos. Nagbayad si ate, ang problema lang, yung binayad niyang 3.8, ang nakita niya sa ibinigay sa kanyang resibo ay 1.8 million pesos, na ibig sabihin, yung 2 milyon piso mula ron sa 3.8 million pesos na binayad niya ay ibinulsa at kinotong sa kanya ng ilang tiwaling customs police. Ang district commander nga po pala ng Customs sa Airport Terminal 3 ay si Captain Vincent Malasmas. At kung pagbabatayan ng prinsipyo ng command responsibility, ang tingin ko rito ay maraming dapat ipaliwanag si Mr. Malasmas. Bago kong malimutan, shout out din sa mga kasama natin reporter sa BOC, sa Bureau of Customs. Pati pala sa group chat nyo, mga ate at kuya, ipinadala na ang ating vlog. Kudos po sa inyong lahat at mag-ingat po ang lahat. Samantala, sino nga pala itong opisyal ng BOC sa airport na nagpadala raw ng regalo kay BOC Customs Commissioner for Deputy Commissioners for Enforcement Group na si Nolasco Batan? Gustong sumipsip ng opisyal. Mabuti na lang, disente, magaling, maginoo si DepCom Batan. Dahil yung regalong yon ay hindi tinanggap ng opisyal at ipinabalik ito sa nagtangkang manuhol sa kanya. Dahil dyan, 2 thumbs up po sa inyo, DepCom Nolasco Batan, and syempre kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa mga sumusubaybay sa istoryang ito, marami pa po tayong follow-up operations tungkol dito, lalo't sobrang yabang daw ng isang opisyal dyan sa Customs Police na ang tingin yata niya ay isa siyang untouchable na alam ko ay hindi papahintulutan yan sa ilalim ng administrasyon ngayon sa BOC ni Customs Chief Ariel Nepomuceno. Dito lang po muna tayo, brinake ko lang ho sa inyo yung preventive suspension at magbabalik po ang Tea of Nipuri mamaya ho ng konti para naman doon sa ating pagtalakay hinggil pa sa kaganapang pampolitika sa ating bansa. At dahil dyan, ito po muli ang Tea of Nipuri na nag-iiwan sa inyo ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Mag-ingat po ang lahat and thank you Lord.